Even if I pass my exams here, I'm still not allowed to to practice nursing. Open work permit with restrictions. Ito ngayon ang status ng internationally educated nurse na si Juna Rose Guerrero. Ibig sabihin, hindi man tali sa iisang employer, limitado sa partikular na trabaho ang pwede niyang kunin, caregiver o pagiging personal support worker. There's always a news na shortage of nurses. But we're here. Nandito kami. If you need us, we're willing to help. Mula sa pagiging nurse sa Saudi ng 8 taon, lumipat ng Canada si Guerrero bilang live-in caregiver noong 2019. 2020 na maging kwalipikado para mag-apply ng permanent residency. Pero mula noong isinumite ang aplikasyon, hindi pa rin niya natatanggap ang inaasam na PR status, ang natatanging kulang na requirement para tuluyang maging registered nurse sa Ontario. There is a portal in CNO, yung Find a Nurse. Unfortunately, if you search for my name, it will still not appear because I still lack that one requirement. Isa lamang si Guerrero sa mga IENs na tinutulungan ng Filipino Nurses Advocate Group. Patuloy ang pakikipag-usap ng Integrated Filipino-Canadian Nurses Association sa mga immigration experts at sa gobyerno na pabilisin ang pagbibigay ng status sa mga IENs na handa ng tumulong sa healthcare system. Yung immigration status ang nagiging hadlang para maka sa practice sa Canada. Pero ang nangyayari is hindi na utilize yung mga IENs o yung nandito na. And yet they're still recruiting outside Canada. This is like very a sad story. Halos 6 na pong mga Filipino IENs ang sinusuportahan ng grupo. Kamakailan lamang na magpasa sila ng apela sa Ontario Immigration Ministry. Ang pakiusap nila sa gobyerno. Bakit hindi tignan yung isang solusyon na i-grant yung immigration status, yung or requirements authorized to work, at least magkaroon ng license IENs, and then while waiting for the PR application, and then makapag-work after, at least hindi natin nasasayang yung time. Ang takot ni Guerrero, baka natabunan na ang kanilang PR application. At sa tumatagal na pag-iintay sa tugon ng Immigration Canada, nanganganib na ring mapaso ang mga nauna ng isinumiting requirements. May mga bagong program sila na inopen, and I think, sabi nila, there was a possibility na nabaon na napatungan na ng ibang application because some of the applications are even, yung mga bago, they already got their PR. And then those who are kami na parang nauna sa kanila still haven't received any news or update from them yet. Kasabay ng delay sa aplikasyon, ang delay din na muling makasama ang nag-iisang anak na nasa Pilipinas pa. It's not only our careers but also our families waiting for us, and my daughter is actually part of the application and she's still in the Philippines. So as a single mother, it's very difficult for me to be far away from her. Sa nakalipas na Filipino Heritage Celebration sa Ottawa, nabigyang pagkakataon ng IFCNA na mailapit ang panawagan sa iba't ibang opisyal. Dahil bukod sa mga tulad ni Guerrero, nag-aabang din ng permanenteng status ang mga IENs na pumasok sa bansa bilang international students. Sinubukan ng Omni News kunin ang pahayag ni Ontario Immigration Minister David Piccini pero walang naging tugon bago ang broadcast deadline. Paula Saraza, Omni News, Toronto.